Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 15, 2024, Martes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila, isang dalaga at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat o sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 5, verses 1 to 6. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay sa tulong ng Santa Teresa ng Avila ay atin pong mapagnilayan na mabuti ang ating pong narinig na unang pagbasa na ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, kung saan ay binibigyan diin ang pagsunod ng taglay ang pananampalataya at hindi yung pagsunod dahil lamang sa kautusan. Para mas inaanyayahan tayo na mas palalimin yung pananampalataya. Kasi marami po ang, kumbaga, na sumusunod sa kautusan ng hindi naman talaga lubusan itong naiintindihan o inuunawa. Gaya ng, dito po sa usapin ng pagtutuli. Kasi para sa mga Hudyo, ay mahalaga itong ritual na ito ng pagtutuli dahil bahagi ito ng kanilang kultura na napapaalala ng tipanan ng tao sa Diyos. Ito yung paraan nun. Kaya nga, maging sa panahon ni Abraham, tinuli, basta lahat ng bata, kahit nga si Jesus ay, nung siya ay dalhin na sa ritual ng pagtutuli, ginawa din ito sa kanya. Pero nang ipahayag ni Jesus na magpakita siya kay San Pablo at suguin si San Pablo sa mga hintil, ibig sabihin sa mga hindi kabilang doon sa kultura ng mga Hudyo ng pagpapatuli, pero isinugo siya para sa mga hintil upang ipahayag din ang pananampalataya, ipahayag ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa lahat. Kaya yung ibang mga ritual ay hindi na kinakailangang i-impose sa ibang mga tao na sumasampalataya na kay Kristo, tinatawag nating Kristiyano. Hindi na ito usapin tungkol doon sa ay kailangan ka munang magpatuli, kailangan ka munang gumanap kumbaga hindi na yun yung pwersahan. Pero siyempre malaya naman ng isang tao na gawin yan kung lubusan niya itong naiintindihan. Pero dito, sabi ko nga po, nung binibigyan diin ay ang pananampalataya. So, halimbawa po, katulad sa atin sa panahon natin ngayon, ano ba ang pag-unawa natin sa araw ng linggo, sa araw ng pamamahinga na binigay sa atin? Yan nga sinasabi sa atin na nagkakasala tayo kapag hindi natin sinusunod ang isa sa utos ng Diyos na ang araw ng pamamahinga, na ipangili na araw ng pamamahinga. Pero marami naman ang simba ng simba, paglinggo, pero wala naman doon ang kanilang kalooban. Simba ng simba, pero yung pananampalataya ay malayo-malayo pa sa hinihingi sa atin dahil nagsisimba lang para magdasal ng mga kahilingan. Mayroon lang
mga gustong ihingi, no, o ipagdasal sa Diyos na nawa ipagkaloob. Ito po, no, isa sa mga usapin, malaking usapin noon, yung panahon ni San Pablo, dahil na siya ay isinugo para sa mga hintil, na maipaunawa sa kanila na si Kristo ay namatay para sa lahat. Malaya man o alipin, wala na, kumbaga, tinanggal na ito ni Jesus. Wala na dapat discrimination. Wala na dapat na maging hadlang para maging isa ang kanyang bayan. Kaya nawa po, ulitin ko po, suriin natin mabuti sa tulong ng mga sinulat, ng aral ni Santa Teresa ng Avila, mas maging malaya nawa tayo, taglay ang pananampalataya sa ating pong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.